Hello guys. So feeling ko ito na talaga yung, kayo na yung ano, final na mga delegates for water baptism tomorrow. Naiintindihan niyo ba yung boses ko? Pasensya na kasi may sipon ako. Type 1 kung okay. Yan, okey naman. Sige, wait lang, buksan ko lang yung ano, yung file. Hello guys, sige pray muna tayo bago tayo mag-start. Mamaya po guys ay magkakaroon tayo ng ilang mga question and answer. Kasi po seminar itong gagawin natin kaya po mahalaga na nakatutok po kayo
and kung kaya niyo pong mag-take down notes. So mamaya po we will assess kung nakinig po ba talaga kayo, kaya po magtatanong ako. Okay? So pray muna tayo. Let's close our eyes, bow down our head. Heavenly Father, maraming maraming salamat po sa gabi po ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa kalakasan, sa katagumpayan po ng buong linggo. And this Friday night, we are asking for your guidance once again sa seminar po na gagawin po namin for the preparation po and even spiritual preparation para po sa water baptism bukas. May you all cover us tightly with your blood that was shed on the cross of Calvary at hayaan mo, Panginoon, na maunawaan po namin ang lahat ng mga salita at katotohanan pagdating po sa water baptism. We just pray, Lord, that you continue to anoint our hearts and also anoint us with wisdom, knowledge, and understanding that comes from you. Maunawaan po namin ang lahat-lahat na mapag-uusapan po namin. Maraming salamat po, Dakilang Diyos, at pagpalain mo ang lahat ng mga tao naririto. Ingatan mo po kami, Panginoon, at sa ino po namin iyong binabalikan lahat ng papurit, pagsambat na salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so once again, sino po dito yung magpapa-water baptize bukas? Type 2. Yung magpapa-water baptize. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, so ang water baptism ay ginagawa ng isang mga Kristiyano na nakakilala na sa Panginoon. So maaari yung ilan sa inyo ay na-water baptized na from other church, pero we highly encourage, hindi naman na siya required, pero we highly encourage you guys na magpa-water baptize kayo sa church na inyong pinaglilingkuran, which is dito sa JIL po. Kasi ako before, bago ako maging JIL, na water baptize na rin ako sa ibang church. Pero nung naglingkod ako, nagpasya ako maglingkod sa JIL, ay nagpa-water baptize ulit ako. Okay? So, wala naman siyang kinalaman sa salvation. Ang tanong ay, maliligtas ba kapag nagpa-water baptize? Hindi po ito ang condition. Okay, so unawain po natin. So, bubuksan ko lang yung aking screen. Hindi na ako nakagawa. Nawala ba ako, guys? Hello? Naririnig niyo ako? Opo, tay. Opo, tay. Bakit ganun? Ba't dalawa yung account ko? Ito lang, ano nangyayari sa Earth? Teka lang maglilip lang ako para naglolo ko yung ano ko. Kasi, teka lang. Wait lang. Wait lang guys tatry ko ulit.
Ayaw talaga? Ay, nakita niyo ba yung screen ko ngayon or wala? Wala. Wala po. Sige, ano na lang, makinig na lang kayo ha, tapos mamaya magtatanong-tanong na lang ako sa inyo. Kasi ayaw niyan lumabas. Okay? So, baptism, water baptism. So, ilagay niyo dyan sa mga notes niyo, it is a step of obedience. Okay? A step of obedience. So, ito ay isa sa mga bagay na gustong gustong gusto ng Panginoon na magawa natin. Though this is not one of the conditions for our salvation, pero bilang isang mananampalataya, parang ito ay public declaration natin na tayo ay tagasunod ni Kristo. Okay? So ulitin ko, hindi ito requirement para tayo ay maligtas, pero ito ay isa sa hakbang ng pagsunod natin bilang pagpapakita or ang tawag natin dito ay public declaration of our faith. Okay, public declaration of our faith. Kaya ginagawa natin itong water baptism. Okay? So sabi dito, before leaving this world, people reflect on what is most important to them. And Jesus did this when he explained the importance of being baptized before he ascended to the Father. Sabi dito sa Matthew 28, chapter 28, verse 10. Okay, tandaan nyo, Matthew 28, verse 10. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ito yung tinatawag natin na Great Commission. Okay, ang Matthew 28 verse 10 is our Great Commission. So the Great Commission states that every person we win to the Lord is to be baptized. Jesus not only commanded baptism, but he himself was baptized. This highlights the importance of baptism. It was the initial step for Jesus Christ in his ministry. So bago magsimula ng ministeryo si Jesus, siya muna ay winater baptize nino. Sino nag-water baptize kay Jesus? Pwede bang paki-type sa chat box? Kailangan alam niyo to. Sino ang nag-water baptize kay Jesus? Hindi niyo alam? Alam niyo yan. Okay, so hindi niyo alam. Mamaya may quiz tayo Okay, yan. Correct, si John the Baptist. Okay, si John the Baptist ay pinsan ni Jesus. Okay, so si John the Baptist. So, dapat ay alam niyo po yan, ha? John, ano yan, isa yan sa mga basic na dapat alam po natin. O, sa Tagalog ng John the Baptist ay Juan Bautista. Okay? So, sila ay magpinsan ni Jesus. So, bagong kaalaman yan sa ating lahat, ha? Kung hindi niyo pa alam. Okay, kung hindi niyo pa alam. So, ang nagbaptize kay Jesus ay si John the Baptist at si John the Baptist ay pinsan ni Jesus. Okay, so moving forward. So there often arises a series of questions in regard to baptism. Okay? So, ito yung ilang mga question. What is baptism? Nung tayo ay nandun pa tayo sa nakagis ng relihiyon, ano yung tawag natin sa baptism? Ano yung ginagawa sa mga bata? Ano yung ginagawa sa mga bata? Okay. Correct po, Tita Malu. So, binyag, di ba? Binibinyagan sila. So, sa ating mga Kristiyano, there's no such thing as binyag. Okay? Ang tawag natin, kapag ang sanggol ay isinilang, ang tawag natin doon ay dedication. Kung gusto nating ipa-dedicate sa Panginoon. Okay? So, that is dedication. Hindi siya baptismal. Kasi ang baptismal ay ginagawa ng isang tao na nasa wastong kaisipan na. Ang mga bata kasi wala pa sila sa wastong kaisipan hindi pa nila alam kung paano magdesisyon sa sarili nila. So kailangan nandun tayo sa edad na tayo ay kaya nang magdesisyon sa ating mga sarili at kaya na nating maunawaan na
merong Jesus na kailangan nating tanggapin sa ating mga puso, sa ating mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya si Jesus, hindi siya bata nung siya ay binaptize. Okay? So, according sa mga Bible scholar, kung si Jesus ay nagsimula ng ministry at the age of 30 at bago siya mag-ministry, siya ay water baptized, most likely 30 years old or below siya na nabaptize ni John the Baptist. Okay, so most likely nasa ganong mga edad siya. Kasi 30 years old si Jesus na nag-start siya na mag-ministry. At bago siya mag-ministry, ayan, nabaptize na siya. So, nakakasunod pa ba, guys? Type 5. Kung nakakasunod pa. Mamaya po may exam tayo, may quiz tayo. Tatanungin ko kayo. Okay, so next tayo. So what is baptism? So to baptize is to submerge and not just sprinkle with water. Okay, so ilalagay ko dito. Para mamaya may ano. Yeah, so what is baptism? So to baptize is to submerge. Ibig sabihin, kailangan nakalubog. Hindi pwede na wisik-wisik lang. Okay, so ito ang ibig sabihin. Kasi the original Greek word ay ina-express nito, the word baptize is formed by the insertion of the syllabus is into root word sapto. Mga Greek words ito, making baptizo or bapto means to submerge something in a liquid and to remove it again. When the Bible speaks of baptism, it always refers to submerging. So, naunawaan natin dito. So, baptizo. Okay? So, ang ibig sabihin nito, to submerge something in a liquid at tanggalin ulit. So, ilubog, tapos tanggalin ulit. So, hindi naman habang buhay nakababad, no? Siyempre, mamamatay na kapag matagal na nakalublo. Pero we need to make sure na ang baptism ay lahat, buong katawan talaga, ay malulubog sa tubig. Okay? So, yan po. So, next. So, baptism of repentance. Okay? So, God used John the Baptist to preach the baptism of repentance. Ang laging sinisigaw ni John the Baptist sa wilderness, no, sa mga tao, ay repent for the kingdom of God is near. Ito ang panawagan lagi ni John the Baptist. No, he prepared the way for the Lord. Hinanda niya yung daanan ng Panginoon. So tinatawag niya yung mga tao na manumbalik kayo, magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at kayo ay patatawarin. So they were then baptized to seal their decision, and ito yung sinasabi ko kanina, as a public testimony of their confession and change of lifestyle. So ang lahat ng mga nagsisisi sa mga kasalanan, kunwari, nag-decide tayo na magsisisi na ako sa mga kasalanan at susunod na ako sa Panginoon. So after that decision, sila ay ibabaptize na. Okay? To seal their decision. Public testimony or public declaration. Okay? So confession na sila ay magbabagong buhay na. Okay? So yun yung ibig sabihin nitong baptism of repentance. Sabi sa Mark chapter 1 verse 4 and 5. John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Okay, so sinisigaw niya, repent for the kingdom of God is near. At kapag may mga tao na gustong magsisi sa mga kasalanan, right after their decision, sila ay magpapabaptize para sabihin sa ibang mga tao na ako ay bagong nilalak na ako ay tagusunod na ni Kristo. Kaya sila nagpapabaptize sa water. So John the Baptist teaches us that we must prepare ourselves for water baptism. Kaya kayo, bago kayo magpa-water baptize, kailangan maunawaan nyo. Okay, kailangan maunawaan nyo ito. Kasi baka bukas, sa water baptism, tanungin kayo ni Pastora, kayo ba't kayo magpapa-water baptize? Ang isagot nyo, kasi po gusto ko maligtas. Mali po yun. Okay? So, hindi ka maliligtas ng water baptism. So, this is just a public confession, public declaration na ikaw ay tagasunod na ni Kristo at nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan. So, okay, kailangan i-approach natin
with genuine heart of repentance, itong gagawin nating water baptism. So your heart must be sincere, unlike the Pharisees and Sadducees that came to be baptized in Matthew chapter 3, verses 7 to 8. John challenged them to produce fruit in keeping with true repentance. God does not want us to be baptized for traditional or religious motives. Ayaw ng Panginoon na magpapawater baptize ka lang kasi tradisyon, kasi requirement sa JIL, kasi nagpa-water baptize yung mga kaibigan mo. Hindi ganon. Okay? So, hindi dahil tradisyon o baka magkaroon tayo ng maling motibo kasi yung iba nagpapa-water baptize na sa pamilya namin, ako na lang hindi. So, kailangan mong maunawaan yung the true principle of water baptism. So, baptism is a living testimony of the change in our lives that we may live to please Him. Kailangan po sa water baptism natin talagang tunay na kapag iniahon tayo dun sa tubig, ay meron tayong panata sa Panginoon na tayo ay mga bago ng nilalang. The old has gone and the new has come. So that is baptism of repentance. The next one, baptism is obedience. Okay? Baptism is obedience. Pagsunod. So Jesus was presented before God at the temple 40 days after his birth. Luke chapter 2 verse 22. Nevertheless, it was not until he was 30 years old. So tama dito. 30 years old that Jesus was baptized. So 30 years old si Jesus nung siya ay nabaptize, having full understanding of what he was doing. Kailangan kapag tayo ay magpapa-water baptize, ay nauunawaan na natin yung mga bagay na ginagawa natin. Okay? So John the Baptist carried out a baptism that confirmed repentance for the forgiveness of sins. As Jesus was completely sinless, John did not want to baptize him. As he said that Jesus should baptize him instead, Jesus explained that it must be that way in order to fulfill all righteousness. So ngayon, kasi ang panawagan ni John the Baptist ay repent for the kingdom of God is near. So magsisi sa mga kasalanan. Kaso, nung si Jesus na yung magpapa-water baptize, ano yung sinabi niya? Na hindi siya karapat-dapat kasi wala namang kasalanan si Jesus. Basahin natin ito Matthew 3:13-15. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. Ano sabi ni John the Baptist? I need to be baptized by you and you are coming to me. Para sinasabi niya dito, naku po, hindi ako karapat-dapat magpabautis. Hindi ako karapat-dapat na ako ang magbautismo sa iyo. Sabi ni John the Baptist, ikaw dapat ang magbautismo sa akin. So parang ganoon. Kasi nga walang kasalanan si Jesus eh. There's no need for Jesus to be baptized. Pero anong sagot ni Jesus dito? He answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. So para magkaroon ng kaganapan ang prophecy, para magkaroon ng katuparan ang katuwiran ng Panginoon sa buhay ni Jesus. Kaya ginawa pa rin ito ni John the Baptist. Kaya tinuloy nila yung pagbabautismo kay Jesus. Okay? So, resurrected to a new life. So, righteousness is a translation of the Greek word dikaisude, which means a right standing and acceptance before God and acts that please Him. Jesus fulfilled all the commands of God to give us the standing, including a baptism. So, pinakita sa atin ng Panginoong Jesus yung tunay na pagsunod. Lahat ng commandments ay finulfill niya, no? Para tayo ay magkaroon ng right standing and acceptance before God, para matanggap tayo ng ating Panginoon. At isa na dito sa commandment na ginawa niya ay ang pagwa-water baptize. Okay? So our baptism is a step of obedience. If Jesus had to do it to fulfill righteousness, how much more must we need to do it? Kung si Jesus nga nagpa-water baptize siya, syempre tayo din. Okay? So in Matthew 3:15 in the modern translation, sabi dito, John, Jesus answered, baptize me because it is fitting for us to fulfill what God has commanded. So why do we need to be baptized? The scriptures teach he who is baptized in water is dying to his old way of living and being resurrected to a new life. So ang scripture, ang salita ng Panginoon, tinuturuan tayo na kung sino man ang magpabautismo sa tubig,
So, meron kasi tayong baptism in the Spirit. So, ibang topic naman yon. Okay? So, kung sino man ang magpabautismo sa tubig, baptism in the water, ang ibig sabihin ay ang dati nating buhay, yung nilubog tayo ng Panginoon, ay, nung nilubog tayo sa tubig, lahat ng mga kasalanan ng iyon, kapag kaahon natin sa tubig, ay borado na. Okay? And we are, parang nung pagkaahon natin sa tubig, ito ay pagpapakita na tayo ay mga bago ng nilalang. We are being resurrected to a new life. Pakilagay nga po dyan sa chat box, new life. New life. Okay? So, ibig sabihin, pagkalubog natin, iiwan natin lahat ng mga kasalanan doon. Pagkaahon natin, tayo ay mga bagong nilalang. Okay, so it's time. Mamaya ko na itutuloy. So, ano muna tayo? Tawag dito? Um, question and answer. Nada ba kayo, guys? Kung talaga nauunawaan ko. Okay, ang sasagot. Sige, ikaw muna, Maika. Maika, kapag na-water baptize ka ba, ito ba ay requirement para maligtas ka? Ang water baptism? Hindi. Hindi po. Hindi po. Very good. So, hindi requirement para maligtas tayo na tayo ay ma-water baptize. Bibigyan ko kayo ng example. Okay, dito. Nung nakapako si Jesus sa krus, meron siyang kasamang dalawang kriminal sa kaliwat kanan niya. So, yung isa doon, nakapasok ng paraiso, pinangako ng Panginoon na makakasama siya sa paraiso. Hindi naman siya na water baptize, di ba? Pero nakarating siya ng langit. So, ganun din. Okay, so hindi requirement ang water baptism. So, ano ang water baptism? Ano yung like ko sinasabi kanina? Charlene, ano yung water baptism? Ano yung pinapakita nito? Ito ay Magpapakita po na bago na tayo. Dahil Dahil so, yung So, isa yon. Okay? Papakita na tayo ay mga bagong nilalak na. Another. Ito ay yung sinasabi ko kanina. Ikaw, ano, sige, Ashley. a step of obedience po. Okay, tama. Dahil step of obedience, pagsunod natin sa Panginoon. Another. Meron pa isa. Cristel. Cristel. Wala, hindi ko naririnig. Wala ata audio. Chat mo sa ano, chat box. Sige, hintayin ko. Ito ay yon. Okay, ito yung hinahanap ko sagot. So kapag tinanong kayo, bakit tayo kailangan magpa-water baptize? Kasi ito ay public declaration natin. Pagsama-samahin nyo lang lahat ng sinagot nyo. So public declaration natin ng pagsunod natin sa Panginoon at pagpapakita na tayo ay mga bago ng nilalang. Okay? So ganun yung pagkakasunod-sunod niya. It is a public confession ng pagsunod natin sa Panginoon at tayo ay mga bagong nilalang. So public confession, public declaration. Ulitin ko lang, ah, hindi required ang water baptism para tayo ay maligtas. So this is just a step of obedience. Okay, so anong relasyon ni John the Baptist at ni Jesus? Kathy, ano ang relationship ni Jesus at ni John the Baptist? Sila ay Ano po, magpinsan. okay, magpinsan. So they are cousins, okay? At ano yung ano laging sinasabi ni John the Baptist? Ano yung panawagan niya sa mga tao? Ano yung panawagan niya sa mga tao? Lagi niyang sinisigaw sa ilang. Repent for the kingdom. of God Is near. Okay, very good, Cassie. Okay.
So repent, for the kingdom of God is near. Okay, so pagpatuloy natin, guys. So, preparing for baptism. So, ano yung kailangan nating paghahanda bago tayo dumako sa water baptism? So, letter A is believe. Okay? Siyempre, kailangan mong maniwala muna na totoong-totoo sa sarili mo na ikaw ay ligtas na dahil tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. So, lahat ng mga ginagawa natin in our Christian life, it requires faith. Okay? Faith. So, pakitype nga po sa chat box, faith. Everything we do in the Christian life requires faith. Kailangan may pananampalataya ka. Kaya sa gagawin yung water baptism po bukas, requirement po ang faith. Kaya believe, no? So the Ethiopian eunuch asked Philip, sabi po sa Acts chapter 8 verses 36 to 38, sabi dito, "What hinders me from being baptized?" Then Philip said, "If you believe with all your heart, you may." So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Okay, so isang eunuch ang nagsabi kay Philip, bakit ano ba yung hadlang para hindi ako ma-water baptize? So sabi ni Philip dito, kailangan mo lang maniwala ng buong puso at ikaw ay pwede nang ma-water baptize. So right after that moment, agad-agad, sila ay nilublob ni Philip itong eunuch na ito sa tubig at binautismuhan. So unang kailangan mong gawin is maniwala ka. Okay, maniwala ka ng buong puso. And the Bible has several examples of people getting baptized immediately after believing in Jesus. So the moment na naniwala ang mga taong ito kay Jesus, agad-agad silang binautismuhan. Okay, maraming mga records sa Bible iyan. So a basic characteristic in all these stories is that simple faith was all that preceded baptism. Okay, so ang kailangan mo lang para ma-water baptize ka ay ang paniniwala at pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesus. Therefore, we should get baptized as soon as possible after we have put our faith in Jesus. Okay, so hindi ka maghihintay ng ilang taon bago ka magpabautismo. So right after you believe, right there and then, pwede ka na agad magpabaptism. Basta naniwala at nanampalataya ka kay Jesus. Yung iba, ang ginagawa sa church nila, meron na silang swimming pool. Kaya kapag sila ay naniwala na yung mga first-timers nila, nilulublob agad nila. So, pwede naman yon. Basta we need to make sure lang na totoong pagtanggap ang ginawa ng mga taong ito. At sa pag-water baptize, hindi tayo namimilit. Okay? Hindi naman tayo namimilit. So, decision pa rin ng tao. Okay? So, that's the first requirement, believe. The second one is repent. Pakitype nga po, repent. Hindi na ako makahinga, parang nangungungo na po ako. Okay, repent o pagsisisi sa mga kasalanan. So, after we believe, of course, we repent from all our sins. Repentance is a translation of Greek word metanoia. Ang ibig sabihin po nito ay change of mind or purpose. Okay? Kapag tayo ay nagkasala, we need to repent. At ang repentance, ibig sabihin, tatalikuran mo na yung mga nagawa mong kasalanan. So in the New Testament, it always implies a change for the better. Baptism demands repentance. Okay, huwag kayo magpapa-water baptize bukas na meron kayong mga kasalanan ginagawa sa buhay. Kailangan mong i-let go yan. Okay, so kapag kalublob mo sa tubig at pag-ahon mo, kailangan hindi mo na dala-dala yung mga kasalanan na yan. So it is dying to the desires of the flesh, bad habits, and to all those things that are wrong in the eyes of God, even if they seem right to me. So when Peter preached his first sermon, the people asked, "What must we do?" Acts 2:38. Then Peter said to him, "Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." So ito yung sinasabi ni Pedro. Okay? Nagtatanong yung mga tao, ano yung kailangan nilang gawin? Ano po kailangan namin gawin? Pedro, ang sagot ni Pedro, magsisi kayo sa mga kasalanan nyo at kayo ay magpabautismo sa ating Panginoong Jesus para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at nang matanggap nyo ang regalo ng banal na Espiritu. So repentance is one of the requirements before magpa-water baptize. Okay? So believe. After we believe, we repent. Okay? At ang repentance, kailangan may pagbabago.
ng isipan, ng buhay, ng purpose. At hahayaan mo na si Jesus na ang maghari sa buhay mo. Okay, so next. Blessing of baptism. Tatanong muna ako guys, ano yung mga kailangang i-prepare bago magpabautismo? Shaina. Ano yung dalawang bagay bago magpabautismo? Shai? Sige. Ayan. Call a friend. Sinong alam yung sagot? Raise up your hand. Sige, wait lang daw. Dalawa lang ngayon. Okay, believe and what's the second one? Okay, very good. Believe and repent. Okay, so before magpa-water baptize bukas, make sure na lahat kayo ay naniniwala sa ating Panginoong Jesus at nakahingi tayo ng tawad sa mga kasalanan. Okay, believe and repent. So after that is the blessing for baptism. So baptism has a special function in the spirit realm. So ito ay makikita na natin dito na we are now resurrected to a new lifestyle. Syempre mga bagong nilalang na tayo. Kailangan bago na rin yung lifestyle ng mga buhay natin. Okay? So talikuran natin yung mga bagay na dati natin ginagawa. So this opens us to a path to the same blessings that Jesus received the moment He was baptized. Na kung paano ang Panginoong Jesus ay pinagpala ng Diyos Ama nung siya ay, right after na siya ay mabaptize. Sabi dito sa Matthew 3:16-17, when He had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to Him, and He saw Spirit of God descending like a dove and alighting upon Him, and suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Gusto nyo ba yun? Yung pagkaahon nyo sa tubig, sasabihin sa iyo ng Panginoon, "This is my beloved Son. This is my beloved daughter, in whom I am well pleased." Okay? So, di ba, ikaw ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon dahil sinunod mo yung utos niya. So, when we abandon all our sin, magkakaroon na tayo ng complete access sa presensya ng ating Panginoon. The heavens will open to all of us, and we can conquer in the spiritual realm the things we want to conquer in the material realm. So, meron tayong tinatawag na physical realm at spiritual realm. Kung gusto nating mapagtagumpayan sa physical realm, una nating pagtagumpayan sa spiritual realm. Ibig sabihin, kung gusto mo talagang magkaroon ka ng mga bagay, blessing ng Panginoon, ilaban mo sa panalangin. Okay? Ilaban natin sa panalangin. So, if you want to overcome the obstacles that you are facing right now, ilaban natin sa panalangin. So Jesus has the Holy Spirit descend upon Him. When we are baptized, it can help open our spiritual eyes to the Spirit of God. Mas magiging open ang ating mga spiritual senses sa ating Panginoon. And this enables us to receive God's guidance in our lives and to put our trust in His direction. So the Father affirmed His acceptance of Jesus with the words, "This is my beloved Son." He was giving Jesus confirmation that in His human form, He was the beloved Son of God. And tayo po, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tayo ay mga tao at ina-assure tayo ng Panginoon na kasama natin siya and that we are God's beloved. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. When He expressed His pleasure in Him as we are baptized, God confirms to us that we are His children. Dahil sumunod tayo sa pinag-uutos ng Panginoon na magpa-water baptize. Okay? So, kino-confirm ng Panginoon na tayo ay Kanyang mga anak. We become His loved ones, those who are pleased to do His will. When we are baptized, we receive all of this, but as well as all the blessings from God, we are publicly confessing our faith in Him. So Matthew 3:15, but Jesus answered and said to him, "Permit it to be so now,
For thus, it is fitting for us to fulfill all righteousness. Ang pagwawater baptism na ginagawa po natin under the banner of Jesus is Lord Church ay isa sa mga tungkulin po natin bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Maliwanag po ba? Type Amen. Okay. Praise God. Hold on. Ilang mga karagdagan na lamang po at tayo ay tapos na sa ito seminar. Ito po. Okay, so ilang mga tanong. Okay, ilang mga tanong. Bago tayo magtapos. Okay, parang okay naman na pala lahat. Okay, so liliwanagin ko lang, no, lahat naman na pag-aralan natin. So again, ang water baptism po ay ginagawa ng mga tagasunod ni Kristo. So we are mandated as his followers to be baptized in water. So ibig sabihin po ng water baptism ay galing po sa baptizo, ng ibig sabihin po is to immerge buong katawan. Okay? At ito po ay significantly ginagawa po natin. So, should babies be baptized? So, the answer is no. Dahil wala pa silang pagkaunawa, wala pa silang full understanding sa kanilang mga buhay, sa pagtanggap nila kay Kristo. Kasi, ang water baptism ay ginagawa right after they believe, okay, naniwala kay Jesus at nagrepent sa mga kasalanan. That's the only time they are allowed to do the water baptism. So, ang requirement natin, believe and repent. Okay? So, can water baptism save us? The answer is no. Kasi salvation can only be achieved through our faith in Jesus Christ. And why do we need to be baptized? To obey God's word, to show our faith, public declaration, step of obedience, okay? And for us to represent the Lord. Okay, ma-representa natin ang Panginoon sa ibang mga tao. So in whose names are we baptized? Of course, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. When should we baptize? The moment that we believe and repent. Okay, so yun lang. So, sinamarize ko lang lahat naman na pag-aralan natin para hindi nyo po makalimutan. So, maliwanag na po ba, guys? Handa na po ba kayo magpa-water baptize bukas? Type 1. Kung handang-handa nang magpa-water baptize bukas. Okay, kapag tinanong kayo ni Pastora Kay, kailangan po may masagot kayo, ha? So, ginawa po natin itong training na ito and seminar for you guys. So, yun lang. Yun lang naman po. Baka may tanong pa kayo? May tanong ba? Wala nang tanong? Okay. So, kung wala nang tanong, thank you so much, guys. Sana ay maliwanag ko pong nailahad sa inyo yung mga dapat nyong malaman. Okay, at nawa po ay naunawaan nyo po ng maliwanag. Kasi training po ito so seminar. Kaya hindi pwede na hindi kayo matututo. Okay, so I did my part. Thank you guys and God bless you all. Tayo po ay manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, for this night. Thank you for showering us with your love. Naunawaan po namin, Panginoon, na ito pong water baptism is our step of obedience. Gagawin po namin ito dahil nais po namin sumunod sa iyo at nais po namin sabihin sa lahat ng mga tao that we are truly a genuine follower of you, Jesus Christ. Maraming salamat po for the lives of these people. May you all bless them, Lord, with your abounding blessings. In Jesus' name, yung blessing po, Panginoon, na hindi kayang manakaw ng kaaway. And we are so excited for tomorrow, Panginoon. Naniniwala po ako na sa oras na sila po ay babautismuhan sa tubig, isang bukas na kalangitan ang naghihintay sa kanila. And we are so excited to hear your voice, Panginoon,
na as we follow your mandate, Panginoon, to have our water baptism, masasabi mo sa amin that we are your beloved children in whom you are well pleased. Thank you so much, Father God, for this night. May you bless them and their entire family. Ingatan mo po kaming lahat. Ilayo mo kami sa lahat ng gawa at plano ng kaaway, maging sa sakit at karamdaman, Panginoon, ay patuloy mo po kaming pagalingin, palakasin ang aming mga katawan, Panginoon, at makapaglingkod pa po kami sa iyo ng may buong katapatan. We will do our best to serve you with all our hearts hanggang sa huling pintig ng aming mga puso, hanggang sa huling hininga namin, Panginoon. Be glorified, Jesus, forever and ever. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. Picture taking lang po tayo bago tayo mag-end. Sige po, open cam po tayo dahil kailangan po ito sa record, sa photo. Sorry. Katakot. Yeah. Amen. Pa-open cam po sa lahat. So, ang schedule nyo po ay hello po, Pastora Kay. Nandiyan po kayo. Good evening po. Good evening po tayo kay Pastora Kay. Evening Evening po, Pas. Hello po, Pa. Hello po, Pas. Yes, sir. Good evening po. So, sige po. Open cam po tayo, guys. Ready. Sige po, tingin tayo sa camera in 3, 2, and 1. Okay. Salamat everyone and God bless you all po. See you po tomorrow 1 p.m. Okay? 1 p.m. po. Then yung mga trainees, meron po kayong training ngayon. Baka may umalis si Pastora. Tama na sabihin siya. Thank you! Maiwan pa yung mga trainees. Ay, hindi ko sure kung siguro mag-left na lang kayo kasi baka merong bagong link na ibigay si Ate Jerry. Okay, so yun na lang. Thank you. God bless. Bye-bye po.